isa pa na dapat natin isa pa na dapat natin na ipaalaala, member man o non-member, tandaan natin ang oportunidad po ay minsanan lang po yan pumatok sa ating pinturan. Sabihin, open po ito na kayo pwede pumasok. At kahit hindi ako kayo kumatok, pumasok lang po kayo. Kami nakahanda at nasa loob kami para bibigay ko sa inyo yung kailangan ninyo. At pakatandaan po natin sa edad natin ganito bilang mga magulang, huwag po nating hayaan itong oportunidad na ito ay mabaliwala. Dahil sa katayuan o sitwasyon natin ngayon, tayo lang mga magulang ang pag-asa ng ating mga anak na bago man lang tayo lumisan sa mundong ito ay matiwasay na po ang kanilang kalagayan. Hindi ako nagmamadali ha. So, kailangan po lang natin ang tinatawag natin dito na tuloy-tuloy na pagtrabaho dahil unang-una dito sa nabanggit ko na sa inyo, dito sa pagbabago ng programa natin, kung ito'y ating susundin, dito po ay magkaroon na po tayo ng yung inaantay baga natin na dati may sweldo ba dyan? So ito hindi po sweldo ito, allowance po ito kung ikay nasiba. Kung nakikilala niyo po ako, kung nakikilala, bagay hindi ako artista. Kung nakikilala niyo po ako hindi ako humihingi kahit sintabo. Kusa po akong itinayo itong programang ito, ay ako hindi ako nagmamalapis kay madam dahil kabutihan to, dahil upang maiparating lamang ito sa bawat membro ng RIMA, hindi na po ipinaalap ko kay madam dahil meron tayong sariling diskarte. Huwag lang po dumating na aabusoy natin ang RIMA dahil ang RIMA hindi po pumapayag na lalaroin mo lang ito pagkat iginagalang po ito ng mga RIMA official. Sila po ay ang ating pinakahalimbawa. Sila po ang ating pinanggagalingan kung papaano po tayo matututo ng disiplina, matututo umangkin ng legal at natututong umasa pagkat may patutunguhan po ang ating programang pinapairang ng RIMA Foundation ng Bayan. Mr. Apuan, tugtungan mo na lamang dahil baka meron ka pa alam dito. Okay. So, karugtong sa mga sinasabi ni Dato, upang mapapaganda lalo natin ang ating sitwasyon sa ating lugar na tinatitirahan, ay dapat po yung pinapairalin po natin yung tinatawag na pagkakaisa. Yung bayanihan po ang pinaka-importante natin dito. Hindi po tayo magtatagumpay sa isang layunin na inaasahan po natin na mayroon po tayo mga opisyalis na siyang magpapataguyod ng kalakaran, ngunit sila po mismo ay nagpabaya. Wala pong mga membro naglalakas loob na kayo po ay pakilusin. Kasi gaya nga sa sinasabi, membro lang daw sila. Asaan ba yung mga officers? So dito, makikita po natin, nagbigay na tayo ng figures kanina kung gaano po tayo karami, ngunit makikita po natin ay nasisira ang kalakaran dahil nga dyan sa mga kalaban. Nakakatuwa nga eh. Yung 3Ps na sinabi ko sa inyo, dapat yan po ay lagi nating pairalin upang hindi po tayo maapektuhan. Malaking depekto kasi ito sa kalakaran na mayroong iba, kasi sa ngayon talaga, hindi lingid sa kaalaman ng sambayanan na marami po ang lumilitaw na kunyari sila ang may-ari sa lugar na yun. Lalong-lalo na ilang taon ka na nakatira dyan sa lutin yan, mula nang kayo dumating dito sa Metro Manila. Pero pag dyan, Mr. Apuan tumawag sa akin. Yes. Hindi, siyempre, pinalaki ko, pinabuhos talagang pinalakas ko. Sir, magpapamibro po ako. Wala akong bahay. Meron ba ako titirahan dyan? Sabi ko, naku po, wala ka pang ID, magkikitira ka pa sa amin. Masikip na sa amin naku, hindi kita masasagot. Sa hotel po ng RIMA, magbabayad ka. Naku po, paano niya ang kalagayan ko? Hindi ko alam, sabi ko. Okay, ang oras natin
6 minutos na lamang po para mag-alas 2. Programa po natin ay nasa pabati na lang po tayo, no? Yes. Sa station na. CBS, Crusaders Broadcasting System. DWAD, Chess 98 sa inyong mga radyo. DWAD, ngayon. Okay. Nasa pagbati naman tayo. Mr. Abdul, magbati mo muna kayo. Okay, bago po tayo magpapaalam, babatiin po ulit ang ating mga kasamahan sa kalakaran. Sana po ito na po ang umpisa na tayo po ay magmamasigasig sa ating programa. Isa lang na aking pakiusap sa inyo na kung kayo po ay medyo nagugulumihanan o nagkaproblema sa inyong area, huwag po kayo mag-alinlangan na tumawag sa akin o kumunta kayo kay Nick o kaya kay Paring Art Orbista o kaya tumawag kayo sa ating landline. O kaya man kung sakali Dito. dito sa istasyonan ng DWAD 1098 kilohertz. Then isa rin na aking papasalamatan ang ating mga mabuting mga technician dito sa studio, lalong-lalo na po kay Dato na siyang nag-manage dito sa programang ito, sa aking kasama, Mr. and Mrs. Sally Simentisa. Yun lang po. Maraming salamat at magandang hapon sa lahat. Sige po. Pati kayo. Patiin mo yung... Huwag kang mahiya sa misis hindi naman natin alam yan. Binabati ko yung sinakyan kong taxi driver kanina. Siya po yung founder ng Guardians. So gusto rin siya magpasakop sa Rima Foundation. Ayun. So marami doon siyang members ngayon. Sige. So si Mr. GC De Los Reyes. Okay. So ingat po sa pagmamaneho. Okay. Marahil ay dumating na po tayo ng puntong magkakaiwalay po tayo sa mga oras na ito. Lagi po ninyong tatandaan na ang Rima po ay pagkakataon na po itong inyong sasaniban pagkat hindi po kayong mapapabayaan dito. Pagkat ang Rima po ay nariyan na po, nakahain na po at kayo po ay papasok. Ika nga, sabi ni Mr. Abduan, kakatok po kayo at kayo pabubuksan. Ang katwiran ko naman, hindi na ho kayo kakatok at pumasok na lang po kayo. Ngunit, ipinapaalala ko lamang sa inyo, kinakailangan po yung miyembro ay magilap pa ho kayo para magpamembro po yung iba. Pakat hindi po para sa ating lamang ito, para ho pangkalahatan po ito. Kaya po, nagpapasalamat po ako na lagi po kayo makikinig sa aming programa sa Rima Foundation ng Bayan po. Alang-alang po sa ating mga namumuno, katulad sa ating pinaka-presidente na si Marino Balwart Estrada, kay Mr. Nieves, siya po yung chairman, at saka ang iba pa. At binabati na lang po dito yung aking anak na nag-birthday ng makalawas, yung Myra, at Matmat. At saka binabati ko po si aking mga apo. Maraming salamat po. Muli po tayong magkita-kita muli sa susunod na Sabado po. Maraming salamat po sa inyo. Taray, magpakaling po kayo. Binabati kita, Taray, magpakaling ka. Pakatapos, pag kayo gumaling, pumunta po kayo ng parlor at magpaganda rin ko kayo. Maraming salamat po.